Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Melin Loquias mula sa Eastern Police District and CRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa tulong ng Philippine National Police at barangay officials, nabigyan ng tahanan ang mag-asawang senior citizen sa Bulan, Sorsogon. Police Corporal Chris Gopela magbabalita. Pabahay para sa mag-asawang senior citizen, formal nang naipagkaloob sa tulong ng kapulisan at barangay officials. Isang makabuluhang proyekto ng bayanihan at malasakit ang matagumpay na naisakatuparan sa Barangay M. Rojas matapos formal na maipagkaloob ang bagong tahanan para sa mag-asawang senior citizen na sina Nanay Aurora at Tatay Federico Macareza sa pamamagitan ng pagtutulungan ng revitalized police sa barangay, mga opisyal ng barangay at mga pribadong individual. Nagsimula ang inisyatibong ito nang mapansin ng RPSB team ang kalagayan ng mag-asawa habang nagsasagawa ng needs assessment survey sa barangay at dahil sa kanilang kalunos-unos na sitwasyon, agad na nakipag-ugnayan ng mga pulis sa mga opisyal ng barangay upang makahanap ng konkretong paraan upang matulungan ang mag-asawa. Sa pangunguna ni Honorable Julicis G. Bartolata, punong barangay ng M. Rojas kasama ang mga kagawad, mga miyembro ng RPSB team at mga pribadong individual, nabuo ang isang plano upang mabigyan ng maayos, ligtas at matibay na tahanan si Nanay at Tatay Federico. Nagkaisa ang lahat sa pagbibigay ng kinakailangang materyales, lakas paggawa at oras upang maisakatuparan ang proyekto. Sinimula ng konstruksyon ng bahay noong Mayo 16, taong kasalukuyan, at matapos ang mahigit isang buwang sama-samang pagsisikap, matagumpay itong natapos at formal na naipagkaloob sa mag-asawa noong Hulyo 4, taong kasalukuyan. Ang bagong tahanan ay hindi lamang nagsisilbing silungan para kina Nanay at Tatay, kundi simbolo rin ng panibagong pag-asa, seguridad at mas maayos na pamumuhay para sa kanilang mag-asawa. Ipinakita ng proyektong ito ang tunay na diwa ng bayanihan, pagkakaisa at malasakit sa kapwa na siyang nagpapatibay sa ugnayan ng kapulisan at komunidad. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, higit na nagpapalakas ang tiwala at kooperasyon ng komunidad at kapulisan tungo sa pagkakaroon ng mas ligtas, mas maunlad at mas malasakit na pamayanan. Salamat sa RPSB, sa team. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Chris Gopela para sa Police News Network. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Corporal Gopela. Arestado ang dalawang individual matapos mahulihan ng smuggled na sigarilyo sa isinagawang seaborne patrol ng PNP Maritime Group sa baybayin ng Zamboanga del Sur. Ibabalita yan ni Patrolwoman Charlene Paundog.
Arestado ang dalawang individual sa paglabag sa Republic Act 12022 or Anti-Agricultural Economic Sabotage Act sa isinagawang Joint Law Enforcement Operation ng Zamboanga del Sur Maritime Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Mardizon H. Perry, Officer in Charge, at iba pang law enforcement units sa karagatan ng Barangay Sugod, Tukuran, Zamboanga del Sur sa isinagawang seaborne patrol na mataan ng mga operatiba ang motorized boat na Vilma na umano'y may dalang malaking kargamento. Kinilala ang mga sakay na sina alias June at alias Jestoni, kapwa 24 taong gulang, residente ng Barangay Ricodo, Zamboanga City. Walang naipakitang legal na dokumento ang mga tripulante para sa kanilang kargamento, kaya agad silang inaresto at dinala sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station para sa investigasyon at dokumentasyon. Sa isinagawang inventaryo, nakumpiska ang 305 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo at isang motorized boat. Patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan at destinasyon ng kontrabando, gayon din ang iba pang posibleng sangkot sa operasyon. Samantala, lalo pang pinaigting ng Philippine National Police Maritime Group ang kampanya nito laban sa smuggling at iba pang illegal na aktibidad sa mga katubigan ng Zamboanga del Sur bilang bahagi ng kanilang patuloy na operasyon upang masawata ang pagpasok at pagbiyahe ng mga kontrabando sa lalawigan. Mula dito sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Charlene Tandoli Paondo, nagbabalita para sa Police News Network. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Paondog. Nakiisa ang mga miyembro ng Regional Maritime Unit 12, katuwang ang iba't ibang grupo sa pamimigay ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Barangay San Jose, General Santos City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Moriel Rizzo Lugmao. Muling ipinakita ang malasakit sa komunidad ng mga tauhan ng Regional Maritime Unit 12, Jensen Marpsta, sa pakikibahagi sa Relief Operation Oplan Tabang ng Radio Mindanao Network dito sa Barangay San Jose, General Santos City, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Ervin Glenn U. Provido at sa pangunguna ni Police Captain Ernesto A. Ravanera Jr. Aktibong lumahok ang mga tauhan ng Regional Maritime Unit 12 Jensen Marpsta sa paghahatid ng tulong katuwang ang IFM 93.9 Cebu, DYHP 612 at Radio Mindanao Networks Jensen para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol na tumama noong Hunyo taong kasalukuyan sa Mindanao. Nabigyan ng tulong ang humigit kumulang 250 pamilya sa pamamagitan ng mga relief packs at bigas sa isinagawang relief operation bilang bahagi ng patuloy na oplan tabang ng RMN Jensen. Isa lamang ito sa mga naging inisyatiba ng Regional Maritime Unit 12 Jensen Marpsta sa patuloy na paghahatid ng agarang tulong sa mga biktima ng kalamidad sa rehiyon. Daghang salamat labi na sa atong maritime unit sa PNP, maritime police no nga ni Kwanjod ni uban nato ni partner nato nining atong public service. So ngana nato ma-feel ba na ang atong kapulisan andam sad sa ilang public service pagtabang pod ngadto sa mga kaigsunan parehas ta og misyon no. Kami diami sa broadcast industry sila sa pag maintain sa peace and order. Pag-abot sa katalagman, pag-abot sa kinabangay, alang sa mga igsuon nato, nag-usa ta alang sa paghatod o public service sa atong mga kaigsunan. So salamat kayo sa atong maritime unit sa kapulisan. Thank you. Mula rito sa Sitio Dato Salvan, Barangay San Jose, General Santos City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Moriel Rizzo Lugmao, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Lugmao. Aabot sa 450 benepisyaryo ang natulungan ng 503rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 5 matapos mamahagi ng food packs sa Kapalonga, Camarines Norte. Tutukan niya ni Patrolman Tristan J. Macenas. Matagumpay na nagsagawa ng pamamahagi ng food packs ang 503rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5 sa pamamagitan ng RPSB Team Magsaysay para sa 450 household beneficiaries ng Barangay Magsaysay bilang bahagi ng kanilang patuloy na programang pangkomunidad. Ang mga food packs ay naipagkaloob sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa Office of the Vice President na naglaan ng karagdagang ayuda para sa mga beneficiaryong residente ng barangay. Naging maayos at organisado ang pamamahagi sa tulong ng sangguniang barangay ng Magsaysay, mga barangay health workers at barangay public safety officers na naging katuwang sa paghahanda at distribusyon ng mga food packs. Ang aktibidad ay bahagi ng kanilang patuloy na layunin na maghatid ng serbisyong may malasakit at higit pang mapalakas ang ugnayan ng pulisya at komunidad. Sa kabuuan, 450 na kabahayan ang nabigyan ng food packs sa nasabing aktibidad na sumasalamin sa kahalagahan, pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor sa paghahatid ng serbisyong tunay na nakatutulong sa kapakanan ng mamamayan at pagsusulong sa isang mas matatag at malasakit na komunidad. Mula dito sa Regional Mobile Force Battalion 5, ako po si Patrolman Tristan J. Macenas, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa kulungan ang bagsak ngayon ng 2 drug suspect sa anti-illegal drug operation ng Quezon Police Provincial Office. Bunga ito ng pinaigting ng operasyon kontra illegal na droga at kriminalidad ng nasabing himpilan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Patrolwoman Jessalyn Argoso sa detalye. 2 maghiwalay na anti-illegal drug operations ang matagumpay na isinagawa ng Quezon Police Provincial Office noong July 11, 2026 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 suspect at pagkakasamsam ng mga hinihinalang illegal na droga. Sa barangay Kalutkot, Burdeos, Quezon, nagsagawa ng buy-bust operation ang Burdeos MPS na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na kinilalang si alias Gabriel. Nakumpiska sa kanyang posisyon ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 0.75 grams at mayroon itong standard drug price na 5,100 at tinatayang street value na 15,300 pesos. Samantala, sa Barangay Loob, San Antonio, Quezon, matagumpay na naipatupad ng San Antonio MPS ang isang search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value individual na kinilalang si alias Cano. Nakumpiska sa operasyon ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 3.29 grams, may standard drug price na 24,412 at tinatayang street value na 73,236 kasama ang iba pang drug paraphernalias. Nahaharap ang 2 suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinaiigting ng Quezon Police Provincial Office ang kampanya laban sa iligal na droga bilang bahagi ng layunin nitong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Mula dito sa lalawigan ng Quezon, ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jessalyn T. Argoso. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief of PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay. Ako si Patrolwoman Melin Loquias mula sa Eastern Police District and CRPO. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis,
tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.